Mga balitang binantayan ng Teleradyo Serbisyo kahit Sabado at Linggo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa Headline Ngayon Weekend, Pinay sa Slovenia pinatay ng kanyang asawa ilang araw makalipas ang Pasko. Pagkukumpuni sa EDSA napapanahon na ayon sa isang transportation expert. Produktong petrolyo may panibagong dagdag presyo sa susunod na linggo. At 16 million pesos na jackpot sa Mega Lotto 645, solong na panalunan. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Steve Raz. Ako si Pamela Vasquez. Sa detalye ng Headline Ngayon Weekend, kinondena ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang pagpatay sa 27 anyos na Pilipina. Mismong ang kanyang asawang Slovenian ang itinuturong pumatay sa biktima noong Disyembre 29, 2024 sa Bled, Slovenia ilang araw pagkatapos ng Pasko. Hawak na ng mga otoridad ang sospek na sinasabing may problema sa pag-iisip. Nagluluksa ang buong Filipino community sa Germany at Slovenia sa pagkamatay ng Pinay. Tuloy-tuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad. Nababahala ang abogado ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs sa pagpasa ng US House of Representatives sa panukalang batas na magpapataw ng sanctions sa International Criminal Court. Sa panayam ng programang Anong Take Mo, sinabi ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Maria Cristina Conti na bagamat maliit lang ang epekto nito sa investigasyon ng ICC sa drug war ng Administrasyong Duterte, maituturing pa rin itong big deal dahil isa ang Pilipinas sa mga kaalyado ng Amerika. Sa ilalim ng panukalang Illegitimate Court Counteraction Act, maaaring isanksyon ng sinumang dayuhang tutulong sa ICC na mapaimbestigahan ng isang citizen ng US o kaalyado nito na hindi kinikilala ang kapangyarihan ng korte. Kakatakot yan kasi nakailista yung una doon sa protected persons, any of its allies, namanggit yung Pilipinas. Kasi meron tayong mutual defense treaty with the US. Ang pwedeng pag-usapan ngayon kung protected person ba si Duterte. And the mere fact that they make this statement that they can sanction or they can punish people cooperating with the ICC, big deal yon. Samantala, sinabi ni Conti na nasa sensitibong bahagi na ang investigasyon ng ICC sa drug war. Ayon kay Conti, tutukuyin na sa investigasyon ang mga responsable sa mga sinasabing pagpatay. Confident ako na magfo-focus pa rin sila sa Pilipinas because in our situation, there is a possibility that someone will be arrested, taken to The Hague, and the trial will continue. Yun yung pinaka-importante for the court. Sa ibang balita naman, isa ang naitalang patay sa Sorsogon dahil sa pag-ulan at bahang dulot ng shear line. Sa panayam ng programang Balita Antimano, sinabi ni Sorsogon PDRMO Head Engineer Raden Dimaano na posibleng nadulas at nalunod sa ilog ang biktima matapos puntahan ng alagang kalabaw. Dagdag ni Dimaano, tinatayang 9,000 pamilya ang naapekto ng shear line sa lalawigan habang higit 1,000 pamilya o higit 5,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center. Naalis na yung mga families na doon na meron pala silang guest doon na ibang barangay. Siguro, the question is, baka hindi siya sumama doon because he's from other barangay. Pinuntahan niya ngayon yung kalabaw niya. Kasama siya ng kalabaw niya doon. Siguro mas probably, nadulas siya yung hawak niyang kalabaw. Ngayong araw, isa sa pinal ang magiging aktibidad sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Luneta sa Lunes. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberina, magpupulong ngayong araw ang MMDA, lokal na pamahalaan ng Maynila, mga kinatawan ng INC at ilan pang ahensya para sa latag ng programa. Papayagan naman anya ang mga pulis na miyembro ng INC na voluntaryong magbantay sa aktibidad pero naka-uniforme. Nasa 3,200 tauhan ng NCRPO ang ipoposte sa pagtitipon at hindi pa kasama ang mula sa hanay ng MMDA at Manila Traffic and Parking Bureau. Ang i-prepare po namin na security coverage po is yung yung pangkalahatang po para sa activity. Limited lang po kami sa
security coverage po na ibibigay po namin during the peace rally po. Kaugnay niyan, siyam na kalsada na malapit sa Quirino Grandstand sa Luneta ang isasara ng pamahalang lungsod ng Maynila sa January 13 bilang bahagi ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Magsisimula ang pagsasara ng kalsada mula alas 4 ng madaling araw. Kasama sa mga isasara ang Katigbag Drive at South Drive, Independence Road, Ross Boulevard, North at Southbound Lanes, Bonifacio Drive, North at Southbound Lanes, P. Burgos Avenue, Maria Orosa Street, Finance Road, General Luna Round Table at Calao Avenue. Ang mga sasakyan mula sa southbound lane ng Ross Boulevard at iba pa ay dapat kumanan sa UN Avenue. Habang ang mga truck na papunta sa Pierre area ay dapat kumanan sa Pres Quirino Avenue. Ang mga sasakyan naman mula sa Ayala Boulevard ay dapat mag-left turn sa Taft Avenue. Tiniyak ng Commission on Elections na hindi pananakot ang pagtukoy sa mga tinaguriang areas of concern sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi otomatikong magulo sa mga natukoy na lugar at walang kinalaman ng publiko sa naturang paglilista. Dagdag ni Garcia, hindi maiiba ang mga checkpoints sa mga tinaguriang red areas of concern sa iba pang mga lugar na nasa ibang kategorya. Sana po maintindihan nila na yung pong pagkakategorize na yan ay address more sa amin sa COMELEC, sa PNP at AFP upang mag-preposition kami ng mga puwersa o kung sakasakaling magkaroon ng problema. Hindi po yan address sa mga mamamayan at sa mga nagnenegosyo dyan na parang ang dating napakagulo ng lugar. Hindi po kayo magulo. Wala pong ganon na pinag-uusapan. Humingi naman ang COMELEC ng pasensya sa publiko hinggil sa paghihigpit sa mga checkpoint sa pagsisimula ng election period bukas. Tiniyak ni Garcia na limitado lang sa plain view ang pag-iinspeksyon sa mga sasakyan sa checkpoint. Laging susundin natin yung tinatawag na plain view doctrine. Hindi tayo magpapabukas, hindi magpapababa ng mga tao dyan sa ating mga checkpoint. Ang mga nandiyan sa checkpoint dapat naka-uniforme. Hindi pwede ang civilian component. Dapat ito ay located sa mga hindi madidilim na lugar. Bad news mga kaserbisyo, namumuro ang ikalawang sunod na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 80 sentimos hanggang piso ang sirit sa kada litro ng diesel, habang 70 hanggang 90 sentimos kada litro ang imamahal sa gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso nito ng bawas produksyon ng Russia at mga bansang kasapi ng OPEC nitong Disyembre. Inaasa ang pagtaas ng demand sa Asia at matinding taglamig sa Amerika at Europa. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Public Works and Highways sa Department of Transportation, MMDA at ilang lokal na pamahalaan kaugnay ng inaasahang epekto sa trapiko ng EDSA rehabilitation. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ito'y para matukoy kung saang bahagi ng EDSA maaaring sisimulan ang proyekto. Dagdag ni Bonoan, target din kumpunihin ang mga kanal sa EDSA para matugunan ang problema sa baha kapag masama ang panahon. Tiniyak din ni Bonoan na hindi makaapekto sa proyekto ang Public Works Ban sa pagsisimula ng campaign period. We'll try our best baka matapos namin within 2025 yung southbound. And then sa next year, baka yung northbound naman. Tatawid kami ng 2026 kasi malaking proyekto nito. It's about 24 kilometers na 6 lanes lahat yan. So kami nakikiusap po kami sa mga motorista na gumagamit ng EDSA. Siguro naman, scriptation natin ng konti nito para magkaroon na tayo ng permanenteng solution. Naniniwala naman ang transportation expert at consultant na si Engineer Rene Santiago na napapanahon na para kumpunihin ang EDSA, pero iginiit na mababawasan lang ang mga sasakyan kapag natapos na ang ilang proyekto gaya ng Metro Manila Subway. Panahon na yun, ang hindi ko lang mawari kung gaano katagal at paano ang approach nila, no? Pero sa tingin ko, ang diskarte sa rehab dyan, hindi naman isasara totally. Sa mga pribadong sasakyan lang ang may epekto. Dahil yung busway na nakalagay dyan, hindi gagalawin ng
public works. So, maraming mawawala dyan sa EDSA kasi lilipat yung sasakay sa subway. Ganon yan ang effect. So, ang solusyon sa EDSA is labas ng EDSA. Normal na ang sitwasyon sa Bohol Panglao International Airport matapos mawala ng supply ng tubig sa paliparan mula pa noong Disyembre. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Attorney Rafael Tatlonghari, Civil Aviation Area Manager ng CAAP Area Center 7, na nagpadala ng mga tangke ang isang water supplier matapos magpatawag ng pulong ang pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Tatlonghari, magsasagawa ang CAAP ng emergency procurement habang nire-review ang kontrata ng water supplier ng paliparan. Kailangan lang namin talaga ng additional supplier ng tubig. Na yung original supplier, hindi na yung sufficient yung supply niya, kunti lang din po ang supplier ng ng tubig sa Bohol po, particularly sa Panglao. Magkakaroon sila ng dito, mga liquidated damages, not fulfilling the conditions of the contract. Abangan, DOH nagbabala sa publiko laban sa fake news tungkol umano sa HIV-contaminated blood sugar test. Yan, ano pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend. Radyo sa Isleta. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatising ang kanilang mga plataporma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotted, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? at Carmina Constantino Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. First po, ready na po ba tayo? Ready Ay, na. competitive si sir. Talaga. Hoy, strike. Opo. Kasi may asim pa. Kahit alam ko lang eh. Itigil ang korupsyon, itigil ang korupsyon, itigil ang korupsyon. Masusolusyonan yung traffic kapag nanalo po ako. Pero hindi po ako lumaki sa farm. Si Mary Grace Piatos ba yan? Extra service. Uy, digital kwentuhan sa mga nag-a-apply na maging senador. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat tuwing Linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Radyo sa Istreta. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kayo'y nakatutok pa rin sa Headline Ngayon Weekend. Nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa kumakalat na maling impormasyon sa social media tungkol sa mga individual na nag-aalok ng blood sugar test gamit ang mga hiringgilyang kontaminado umano ng HIV. Ayon sa DOH, walang katotohanan ang mga pahayag na ito at nagdudulot lamang ng pangamba sa publiko. Pinabulaanan din ng Philippine National Police ang naturang mensahe na tinukoy nilang isang pananakot na walang basehan. Hinimok ng PNP ang publiko na huwag nang ipakalat ang ganitong uri ng pekeng balita upang maiwasan ang paglikha ng hindi kinakailangan takot sa mga tao. Mga serbisyo, maganda rin ang bungad ng taon sa isa bang mananaya ng loto matapos makuha ang mahigit 16 million peso jackpot prize sa Mega Lotto 645 kagabi. Ayon sa PCSO, iuuwi ng solong mananaya ang jackpot matapos tamaan ang winning combination na 12, 33, 32, 17, 8 at 11. Samantala, wala pang nakakakuha o nakakahula ng winning combination sa Ultra Lotto 658 na may jackpot prize na 49,400,000
500,000 pesos. Pwede ka pa bumabol. Tumaya ka na. Kung may swerte pa. At yan ang headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy nyo napapanood ang teleradyo serbisyo sa cable, social media, I1 TFC at Digital Free TV. Ako si Steve Raz. Maririnig din tayo sa Radyo 630. Ako po si Pamela Vasquez. Magandang tanghali, mga kaserbisyo. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado